Mga kababayan, isa na naman pong makabuluhan na pagbabalita ang ilalabas natin. Maharlika humingi ng tawad kay Leni Robredo. Nako mga kababayan ko, totoo ba tong mga balita na to na humihingi nga ng tawad itong si Maharlika kay dating Vice Presidente kagalang-galangang ginang Leonora Robredo aka Leni Robredo mga kababayan ko. Eto mga kapatid, pag-usapan natin yan. Ba ako ng Viber group chat? Hindi. Pero ang aking... Nga pala mga kababayan ko, para hindi kayo malito, mga kapatid, meron pong isang Viber group chat na napasok daw po ng lola nyo. At pinagmamalaki niya po dito mga kababayan ko, pinagmamalaki niya po dito na may mga puting ahas daw po siya doon na nakapasok sa Viber group chat. Mga kababayan. At ang pinupunto po dito para magkaroon kayo ng visual sa sinasabi po nitong matanda na to ay ito daw po ay inuutusan daw po ni First Lady Liza at ni Congressman Martin na mag-press conference araw-araw. Totoo nga ba ito mga kababayan ko o kwentong barbero na naman ni Maharlika? Pag-usapan natin. Lindog. Ang espiritu ko nandoon. Okay? Sige, mga... Ano daw? Teka nga, balikan natin Balikan natin. Ba ako ng Viber group chat? Hindi. Pero ang aking alindog, ang espiritu ko nandoon. Bakit? Ang tanong ko, unang tanong, ang espiritu niya daw nandoon, bakit? Patay ka na ba? Para lumabas ang espiritu mo doon? Sa Viber, di naman uso espiritu Loloko mo na naman kami. Umpisa pa lang may epic fail ka na. Tuloy. Okay, sige mga kabayan. So tinipon. Ano nilipol? Ang nilipol, nilusob. Nilusob. Magkaiba ang tinipon sa nilipol. Diyos ko po, nakatapa ka lang ng tate. Bulol-bulol ka na, buang-buang ka, day. Nilipol, sabi niya, nilipol ni Lisa, nilipol ni Tambaloslos. Ang ibig sabihin ng nilipol, sinupig, nilupig, inubos. Naku! Iwasiwasan mo kakapentenil, day. Tuloy. Tambalisa ni Tambalostos. Anong tambalisa at tambalostos, Sa pamamagitan ng kanyang chief of staff na hikayatin o mag-meeting sila, mga palangga, O yan, di ba? Mag-meeting. every day nag-uusap sila at toka-toka sila mga kaibigan kung sino ang magpi-press conference. Alam mo, big deal sa'yo yan. No? You remember, Congressman Martin Romualdez is a congressman. Every day, kailangan alam ng taong bayan yung ginagawa ng mga congressman. Kung magpa-press conference sila dahil meron na pong Senate TV. Meron na po tayong Congress TV na tinatawag. Sige, tama yan. Paputukin mo yung Congress. Go. Okay? Na magsalita ulit para ka-against sa mga Duterte at pabango sa gobyerno ni Kuting. Para against sa mga Duterte? Bakit? Bakit pabango? What, kailangan pa ba magpabango ni BBM? Kailangan pa ba magpabango ni Marcos Jr.? Kailangan pa ba? Tatanungin kita, day. Pastilan ka, pisti ka. Magsabi ka dito ng totoo, kailangan pa magpabango ni Marcos Jr.? Tuloy. At pabanguhin si Tambaloslos maliban ba sa mga pangarap niya na mag-stay in power, pangarap niyang maging presidente, at pangarap nilang Nagpa-presscon lang. Nagpa-presscon lang para sa'yo stay in power na at pagpapabango ng pangalan. Bakit? Kung si Duterte nga, pupunta nga dun kunyari, yuyuko-yuko pa sa Marawi, tas hahalik pa dun sa Lapag. Ayun, publicity yun. Talo pa presscon nun, mga kababayan ko. Kung iahalin tulad mo si Duterte kay Marcos, si Marcos araw-araw kung magpa-presscon, walang problema. Kasi alam mo kung bakit? Kailangan ng taong bayan na malaman ng ginangyari sa gobyerno kay Duterte nga lang, di ba? Walang presscon. Meron dumating publicity. Lumuko doon sa Marawi, humalik sa lupa. Balita na kaagad, mga kababayan ko. Pero hindi nyo binalita yung 2 years niyang ginagamit na private plane ng Pangulo. Yung 288 Gulfstream. Chika ninyo. Ano pinagkaiba nun?
Tuloy. Sa ikatuparan yan, umaipasayang charter change. Ayan, charter change. Diyos ko. Alam mo, pagod na ako kasi kaka-explain ng charter change eh. Again, I am for charter change. What? Ano? Ano sabi niya? Mga bakla. Ano sabi ni Hitad? I am for charter change? Ano daw? Ano sinasabi nito? Pangarap niyang maging presidente at pangarap nilang ikatuparan yan, umaipasayang charter change. Again, I am for charter change. Kayo! Si Maharlika, ngayon I am for charter change ka na? Congressman Martin Romualdez calling the attention of Congressman Dalipe, Congressman Suarez, Congressman sa Elizaldico. My dear colleagues, si Maharlika po mga kababayan, pro-chacha na daw. Puta, ragis ka pagkatapos mo sira-siraan. Ngayon sasabihin mo, ano ka na? Sasabihin mo, I am charter change. Bakit? Nasunog ka kasi sa mga banat namin sa'yo. No, nalaman mo rin, no? Bakit? O ngayon, kung para sa charter change ka, ha? Ayan na. Kung para sa charter change ka talaga, Maharlika, ipapasa mo yan. Itutulak mo yan. Dahil alam mong kailangan ng taong bayan. Sa wakas, nakikinig ka rin sa channel namin. O, may natutunan ka ngayon. Now, I am for charter change ka na. At least sa bibig niya nang galing ha. Lakihan ko nga ito para masaya. O yan, sabi niya dito mga kababayan. Dito. O yan. So ulitin natin ha. At pabango sa gobyerno ni Kuting. At pabanguhin si Tambaloslos, maliban ba sa mga pangarap niya na magstay in power, pangarap niyang maging presidente, O yan ha. at pangarap nilang Pakinggan mo mabuti. Pakinggan niyo mabuti ha. maasa ikatuparan yan, umaipasayang charter change. Again, I am for charter change. Again, I am for charter change. Kawawang nila lang. Ngayon kapag bumubuo ka ng ganyan, ngayon, di ba, sinupalpal ka ng mga subscriber mo? Ngayon, ngayon, takot kang mawala ng subscriber dahil yung mga subscriber mo gusto ng charter change. Ikaw ayaw mo. Nawalan ka ng viewers tong nakaraan. Ang nanonood sa'yo, 1,200 lang. Nilayasan ka, di ba? Kasi bakit? Balita ko, yung mga subscriber mo pro sa charter change at gusto nila ang charter change. Ikaw, nagdeklara ka ng ayaw mo, nasunog ka sa sarili mong mantika ngayon. Ang galing-galing mo talaga. Isa kang henyo, matalino ka ha? Dahil alam mong wala na, I am for charter change ka na. Tuloy. As long as hindi pang dideceive sa tao, hindi pang pupwersa sa pirma na yan, sa signature na yan. Ang utos ni Tambalisa, make sure na magkaroon ng press on. Okay? Then, attack the Duterte. O talk Walang inuutos si Lisa sa presscon na ganon. Dahil nagkaroon naman ng presscon, dahil meron na po mga kababayan, the explanation sa explanation mga kababayan ko meron na pong Congress TV. So everyday updated na po ang taong bayan sa mga distrikto nila at panonoorin na lang nila sa Congress TV. Tuloy. about against Duterte at kumbinsihin si Inday Sara. Ayan, punta tayo sa usapin kay Sara mga kababayan ko Tatlo tong topic na to ngayon mga kababayan ko sa iisang video niya. Kasi ina-analyze ko Tatlong topic sa iisang video, papaliwanag ko po sa inyo Eto, mga kapatid. Dito naman kanina ang nabukelya niya kanina doon mga kababayan ko sa topic niya, charter change. Nagmi-meeting daw sila Tambaloslos at Tambalisa daw. Na nagmi-meeting daw para magpa-presscon para daw sa charter change para matabunan daw yung ito. Ganyan, kaysa ganyan. Ang nangyari mga kababayan ko, nadulas bigla to si Maharlika dahil mga kababayan ko na pro charter change daw siya.
Mas magulo pa't mas malabo pa sa salamin ko ata to ngayon, mga kababayan. Tapos ngayon naman, tumawid naman siya dito. Paliwanag natin kasi kung si Duterte nga kailangan ng interpreter eh. Kailangan ng interpreter eh. Ako rin mga kababayan ko, interpreter din ako nito sa sinasabi niya. Tingnan natin. Na Ngayon naman, si Sara naman ang ilalaglag niya mga kababayan ko. Tingnan niyo kung paano niya ilaglag si Sara. patahimikin ang kanyang tatay. Na palabasin na kunyari, ano na lang tayo, magkasundo na lang Ulitin natin dito. Tingnan natin. Yan. patahimikin ang kanyang tatay. Na palabasin na kunyari, ano na lang tayo, magkasundo na lang tayo. So, ampatin. So nagpapa-press con daw sila FL Lisa at si Congressman Martin dahil daw po mga kababayan na para daw po sa isinusulong na para daw po mapilitan daw si Inday Sara na magsalita na patahimikin ang kanyang tatay. Okay, sige ganito. Okay, tuloy natin. Ampatin ang mga expose o nalalaman ng former President Duterte. Ano ibig sabihin ng ampatin? Alungkatin ng mga nalalaman pa ng former President Duterte daw. Tuloy. Kaya nga kung napansin niyo si Inday ay tinanong sa Malaysia nung pumunta siya kung ano yung anong comment niya No. I just want to remind, Malaysia, hindi Malaysia. Malaysia. Okay, Malaysia. tungkol sa mga political disagreements at mga sinasabi ng tatay niya. Ang sabi ni Inday, hindi niya nakakausap yung pamilya niya at Alam mo, drama ni Inday yun, na hindi niya nakakausap pamilya na. That's too impossible. Posible yun. politically, hindi naman iba-iba na ang parang sinabi ni Inday doon. Iba-iba naman, ang politika naman, iba ngayon, unpredictable, iba ngayon, bukas, iba naman. Correct. Tama ka doon, Maharlika. Iba ngayon, iba na naman kinabukasan, hindi permanente. Correct ka doon. So by just understanding, as yung personality ni Inday, daw siya mag-deliver ng mga pananalita, so hindi niya pwedeng Anong hindi niya pwede? ampatin or pagalitan or diktahan, that's the right word, ang kanyang mga kapatid Kanyang mga kapatid. at ang kanyang tatay para tumahimik. Ito, yan. Tama ka doon. O, sagutin natin. No? Sagutin natin. Kung alam mong magkakaroon ng pagkakagulo sa Pilipinas, hindi ka pa ba aawat? At hindi ka pa magsasalita? Mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong, ha? Mga kababayan ko. Alam mo, tignan mo yung sagot ni Sara mamaya sa kanya, ha? Mga kababayan ko, ha? Ha? Tignan mo sagot sa kanya, ha? Makinig kayo. Ito ang example. If Sara Duterte hindi kinakausap ang kanyang tatay, hindi ako maniniwala doon. Hindi rin ako maniniwala na hindi niya nakakausap ang pamilya niya. That's too impossible. Mali yun. Hindi rin ako naniniwala doon. And doon sa part na yun na hindi niya nadidiktahan, tama si Maharlika doon. Ayan. Sa wakas, sa 10 sinabi mo may isa ka nang tumama pero siyang 11 pa rin ng mali mo. Tama ka doon, hindi nadidiktahan ni Sara. Bakit? Ang tanong ko nga dito, kailangan ba pag nagkakagulo na ng ganyan, kailangan ba ang term na gagamitin mo, didiktahan ni Sara yung kapatid niya, didiktahan niya yung tatay niya? Ano dapat ginagawa ni Sara Duterte doon, ni Vice President? Mga kababayan ko, umawat. Okay? Umawat. Ganyan, no? Awat. Tama na. Stop. Ganon. Okay? Dapat umawat si BP Sara doon. Hindi kailangan na paabutin pa na magpapa-presscon sa buong Davao yung tatay niya. Kaya nga nagalit ang taong bayan sa kanya eh. 'Di ba? Na bad trip kay Sara, bakit? Hinayaan niya kasi yung tatay niya na ganon. Na wasakin pati siya. Yung sabihin mo na hindi pinakikialaman, magkaiba ang politikang pamumuhay sa pamilya. Okay? Kung si Senator Amy nga, inuupakan yung kapatid niya eh. Kasi bakit? Magkapatid sila sa tahanan, pero di sila magkapatid sa politika. Tama? Mga kababayan ko, dapat ganun din si Sara. Mga kababayan. Kasi, ang lalabas dito, meron kang hidden agenda. Bakit hindi mo inaawat yung tatay mo? Minumura na si Lisa. Minumura na si Bongbong. Sinasabihan na si Sandro ng pangit. Samantalang naging maganda ang pakikitungo sa'yo niyan. Di ba? Tama nga babayan ko? Bago pa lumala ang away na yan, dapat gumitna ka na. Tama ko?
Maano man lang sabihan mo yung matanda doon, wag niyong gawin yan. Wag niyong gawin yan kasi ganito, ganyan. Dapat ganito yan. Masisira ako. Diba? Alam niyo sa totoo lang, totoo to si PRRD sinusunod si Sara. Kaya nagtataka ako eh. Bakit ganyan? Diba? Ikaw ang ate, ikaw ang panganay. Ay, ikaw ang ate. Hindi mo naawat yung bunso nyo na magwala ng ganun sa stasyon tablado? Pati yung kapatid nyo? Bakit? Ano meron? Tignan mo sagot niya dito ni Maharlika. Tignan mo paano niya ilaglag si Sara. Tignan mo Okay? So I hope they will stand up. Okay? Katulad ngayon, akala natin si Lenny is ganito, ganyan, ganyan. Ne. Diba? So totoo lang. Kung hindi kayang awatin ni Sara si PRRD at sa mga kapatid niya, ibig sabihin nito, may interest ka. Hinahayaan mong bugbugin ng mga to? Ay, hindi pwede yun. If I'm the vice president, tapos kung ako si Sara Duterte, aawatin ko tatay ko. Bakit? Mga kababayan ko. Because I am the successor eh. Ako na yung successor nung susunod na presidente. Ako na rin yung magpapatuloy sa mga hindi nagampanan ng Pangulo. Itutuloy ko. Tapos mga kababayan ko, masisira ako nang dahil dito sa init ng ulo at ayaw umawat at pumutak ng tatay ko. Ganun. Masisira ako dahil pumuputak yung mga kapatid ko. O tapos nahalukay pa. Nahalukay. Alam mo paano nasira si BP? Nalulungkot ako eh. To be honest, ako nalulungkot ako for BP Sara. Oo, totoo. Mga kababayan ko. Nakasama ko si BP eh. Ayan, si JC nanonood dito ngayon sa atin. JC. Nakasama namin si BP Sara eh. Ako, si JC, si Aaron. Harap-harap namin yan. Nakasama namin si BP Sara. Nakasama namin si Baste. Nakasama namin si Senator Raimi. 3, oo. Naalala ko yun. Davao to Cagayan de Oro. Magkakasama kami. Imagine niyo mga kababayan, pag ganong kami. Tapos, magugulat ako. Mga kababayan ko, magugulat na lang ako mga kapatid. Ganyan ang mangyayari. Diba? Nalulungkot ako sa kanya. Meron siyang mabait na puso eh. Kaso nga lang mga kababayan ko, hindi ata naiintindihan ni Vice President Sara yung number 1 yung charter change. Hindi siya pabor dito. I don't know what's happened. Hindi rin siya pabor sa pero Sara is a pro-Pilipino. Pro-4. Kumbaga, pro sa mga mahihirap. Totoo sinabi ko. Ay kasi yan na-observe ko eh. Yan na-observe ko sa kanya eh. Ang puso niya, nasa mga naabuso, mga nasa hirap, sa laylayan na pinakamahirap. Lahat mga kababayan ko, down, alam mo to be honest, down to earth yung tao na yan. Kaso ang problema, mga kababayan ko, hindi siya reformist. Hindi siya para sa reforma ng bansa. To be honest, pang mayor lang talaga siya. Yun ang nakita ko. But, kung ikaw ay pro-Pilipino ka, reformist ka, para sa pagbabago ka, and you are for the Filipino people talaga, hindi ka lang pang local, hindi ka lang pang LGU, pang kalahatan ang iisipin mo, mga kababayan ko. Kasi, yung mga nakakaunawa na presidente, o mga nakakaunawang congressman, pagdating sa charter change, mga kababayan ko, yung mga yan, mga kababayan ko, is an economist. Yes. Kung ekonomista ka, makikita mo ang pagbabago kung may charter change. Pero kung ikaw, pang mayor-mayor lang, dito ka lang sa lugar na to, yan lang ang makikita mo, ay hindi ka reformist. Hindi mo maiintindihan yon. But suddenly, pinush natin siya to be a vice president, nag-jump siya from mayor to vice president, ang laki ng laktawan, ang ending mga kababayan ko, pang mayor pa rin ang galawan. Diba mga kababayan? Correct me if I'm wrong. Ngayon mga kababayan ko, diba? Pagkatapos nun, ano nangyari kay Sara? Nung nagsalita tatay niya, mga kababayan ko, nagsalita ang tatay niya. Ano nangyari? Nasira si Sara dun. Nasira yung karir niya dun. Bakit?
Nagkaroon sila ng gap nung asawa ni Pangulo, nagkaroon sila ng gap sa Congress, nagkaroon ng gap ng ganito na walang tiwala yung mga politiko sa Office of the Vice President ngayon. Parang ang standing ni Sara, malapit na, konti na lang, magiging Leni Robredo na rin yun. Tama? Mga kababayan ko, eto pa, mga kababayan ko, nang dahil doon sa hindi niya rin pag-awat, mga kapatid, ano nangyari? Hinalukay yung baho ng mga kapatid niya. Tapos nahalukay during the term niya. Eto, magtaka kayo. Mga kababayan ko. Magtaka kayo. Kung nakubra, kung presidente tatay niya, mayor si Sara, tapos congressman yung kapatid niya, si Pulong. Tapos 3 taon na termino. Si Sara, si Pulong, si Digong. Si Digong nasa Malacanang. Si Pulong nasa Congress. Si Sara nasa Davao, mayor. Yung kapatid niya, tumarya ng 3 years ng 51 billion. Siya mayor nun. Mag-iisip ka ngayon, mga kababayan ko. Saan napunta yung pera? Sige nga, that's the question. Now. Question yun. Ngayon. Mga kababayan ko, nalaman ng taong bayan ngayon yan. Diba? Question, ikaw ang mayor, congressman ng kapatid mo, presidente tatay mo, tapos nagkaroon ng problema sa 51 billion. Diba? Nagkaroon ng pera sa 51 billion, mga kababayan ko, ano nangyari? Diba? Pera sa 51 billion, ano nangyari? Ikaw ang mayor, tatay mo presidente. Question mark. Kayo nang bahalang humusga. Diba? Now, you will understand what my point. Shoutout kay Ma'am Barbie Kerubin from London. Question mark, di ba? Tapos maghahalal kayo ng presidente ulit. Ang successor nyo gusto si Sara. Ano nangyari? Mga kapatid, ano nangyari? Ang successor ni Pangulong Bongbong Marcos si Sara. Mga kababayan, ano nangyari? Anong ending, mga kababayan ko? Maglalagay ulit kayo. Kung anong ginawa nila noon, uulitin lang ulit nila ngayon. Di ba, mga kababayan? Imagine nyo, pang mayor, naglagay kayo sa pangmalasa national ng mayor. Hindi na. Sinubukan na natin yung mayor to president. Ngayon, mga kababayan ko, madala na po kayo, mga kapatid. Okay, maglagay kayo ng maglagay ko pa ulit kayo ng Duterte. Maglagay pa kayo. Sunod-sunod na naman ng pipila sa sementeryo. Gusto nyo yan eh. Psychopath. Tuwan-tuwa yung mga tao pag sinasabi na, alam mo to sa totoo lang tuwan-tuwa yung mga tao. Ay oo, magaling yan si Digong. Magaling yan si Digong. Okay yan na presidente kasi napatahimik niya ang kalsada, pero pag kayo nabawian yung pamilya nyo, nagagalit kayo kay Digong. Diba? Ganon kayo doon. May na-interview doon sa Esplanade ni Prince AJ. Tito niya daw yun, okay daw si Digong. Kasi daw si Digong, ganito ganyan, nasugpo niya daw ang droga. 6 months ang deadline, hindi niya nagawa ang droga. Ano ginawa niya? Pinulbos niya yung mga tambay sa iskinita. Dito lang sa amin ilan ang tinodas nila. Kaya yung mga pusher nagsipagtakbuhan, hindi mo na makita kahit yung mga runner. Talaga nalinis talaga. Maganda naman yon. Kaso nga lang, the bad side, dumami ang inihatid sa apartment sa sementeryo. That's the reality. Mga kababayan ko. Totoo yun, mga kababayan. Yun yung mga natin. Yung mga masasabi ko. Kaya straight to the point, mga kababayan ko, yan ang nangyari noon. Ngayon, mga kababayan ko, maglalagay ka pa ng Duterte. Mga kapatid, mga kababayan ko,
Kung ako tatanungin mo, isa sa mga rason ko, mga kababayan ko, bakit ang sagot ko hindi na? Mga kapatid, you know what's the reason kung bakit? Bakit hindi na? Tanong ko po kayo. Alam mo ang rason ko kung bakit hindi na? Kasi natatakot po kung maulit yun. Okay na po ang Pilipinas eh. Malinis na po eh. Salamat kay Digong. Kasi marami siyang nagawa for the Filipino people. But, wala siyang ligtas pa rin sa batas at sa batas ng Biblia. Like I said, sa batas natin, sinabi doon, thou shalt not. Sa batas ng Biblia, thou shalt not kill. Sa batas ng Pilipinas na nakasulat sa konstitusyon, huwag kang kikitil. Sa bawat panahon na yun, mga kababayan ko, the order is the order. Sabi nga, pagkaupo nga ni Duterte, we have a new world order. Yan nangyari, tamang bayan na nag-suffer. Oh. Magaling si Digong talaga, di ba? Totoo, magaling. Magaling siya magpatahimik ng tao. Di ba? Ngayon, second, ano inayawan ko? Kung yung kapatid nagkaroon ng 51 billion, mga kababayan ko. Kung yung kapatid nagkaroon ng 51 billion, mga kababayan ko, kayang gumawa pa ng magic nito. Totoo. Kung yung kapatid umayaw dun sa 51 nagkaroon ng 51 billion, mga kababayan ko, tapos tatangkain pa nilang maihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ay hindi na ako boboto. 'Di ba? Hindi na ako. Para patas, di talaga ako boboto ang presidential. Hindi na ako boboto ng presidential. Sorry, nadigay ako. Palike naman ako ng live stream natin. Hindi na ako boboto ng presidential. Bakit pa boboto ng presidential sa 2028 kung ganyan lang din pala? Maghahanap ako ng Pilipinang isang kandidato na pro-charter change. Diba? Tama ba ako, mga kababayan ko? Oh, ilan tayo nanonood ngayon dito? Ang dami natin. Palike naman ako ng live. Palike naman ako ng video na to. Diba?